maniniwala sa ipinahayag ng propeta. Yan ang tinatawag na sure word of prophecy. Mga kapatid, pag may mga pangako ang gobyerno, hanggat hindi yan na isa sa batas, chismis lang yan. Pag na sa batas na yan, hintay, ilan ngayon ang 100 taon na akala nila makatanggap sila ng magkano? Yung centenarian, di ba? O 100, makatanggap daw ng 100,000 ba? Right. Lahat ba ng nag-100 nakatanggap ng 100,000? Hindi! Nasa batas yan. Pero depende kung saan lugar ka. Right. Pero tayo, we have a more sure word of prophecy. Pag yan ay naisulat, prinis ng pastor yan, galing sa word of God, tiyak yan. Hallelujah. Praise the Lord. Makakabuting ito'y pagkukulan nyo ng pansin. Sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso at bituin. So, Hallelujah. diba? Kumusta na? Anong balita dun sa pangako ng iyo? Malabo pa sa sikat ng yung sikat ng araw. Malabo, ang dilim pa. Hindi pa sumisikat. Ito sumisikat. Hallelujah. Sumisikat sa, di ba? Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Maganda kasi ito sa English eh. Ang sabi dito, holy men of God as they were moved by the Holy Ghost. Yan o, holy men. Bakit sila Brad dyan tinawag na holy men? Because holy words lumalabas sila sa bibig. Amen. Saka ka lang magiging holy kung may holy words ka. Kaya ako sa inyo, Amen. magsimula na kayo na ipasulat sa isip at sa puso niya ang Word of God. Magsimula kayong magbigkas ng salita ng Diyos araw-araw. Yan ang holy walk with God. Every day, you recite, you read aloud kung hindi ka makapag-memorize ng Word of God. Okay? Ang tawag ko dyan, spiritual currency. Kahit wala kang pera sa bulsa mo, pero may Word of God ka. Yan ang pambili mo. Basahin mo nga yung 100 mo. Nakalagay doon, ang perang ito ay pambayad ng utang. Marami kayo, nag-awak ng pera, hindi binabasa. Diba? Pero basahin niyo. Pananagutan ng Central Bank, pabayan ng utang yung pera, di ba? Sasabihin ko sa inyo, ang salita ng Diyos, yan ang aking spiritual currency para makuha ko ang pangako ng Diyos. Yan ang aking pambili. Kung wala kang pambili ng bigas, sabihin mo, ang Diyos ay nagsabi. Sabi ni David, matanda na ako at ngayon, simula maliit hanggang matanda na ako, wala akong nakitang matuwid na namalimos. Hallelujah. That's right. Hindi kami ginutom. Ang ibon nga hindi nagugutom. Yan ang pambili mo. Kahit wala kang pera. Yes. Hallelujah. Huwag ka lang pupunta ng tindahan, sabihin niya, tapos kumuha ka ng bigas, barangay ka niya. Doon lang sa kwarto mo, kasi wala ka pang pambili. Amen. Pero once na sinabi mo na, marinig na ng Diyos yan, ang Diyos ay suma sa lahat. That's right. Ang Panginoong Diyos ay, kung walang taong maghatid sa iyo ng pagkain, at least mag-utos siya ng uwak. Amen. Totoo, pwede ba yun? Di ba? Right. Halimbawa, isa kayong barangay, nag-pray ka sa Panginoon. Kasi nahiya ka manghingi, kasi diba, Christian ka eh. Ang lakas-lakas mo mag-preach, tapos manghingi ka sa amin. O di mag-pray ka. Pag mag-pray ka naman, sabi na pa, kung manghingi ka sa akin, huwag ka pumuntang kapitbahay. Magkulong ka sa kwarto. Ayun ang maganda. Nangingi ka sa Diyos, pero sa kwarto ka nagkukulong. At ang Panginoon, na nakakaalam ng lihim, ay bibigyan ka reward openly. O ngayon, mga kapatid, umiling ka sa Panginoon, di ba? Wala man lang siyang utusan ng mga tao sa paligid mo. Mabuti pa yung uwak na utusan. Yung tao hindi niya mautusan, bigyan mo nga yung anak ko doon.
Oo. Maisip ka na, o nga no. Di ba may mga tao na, Right. ba't ka napasyal dito? Kasi, alam mo, itong binigay na bigas, itong bigas kasi sa bahay, matagal na to hindi namin nagkain. Eh, binigyan kaming bagong bigas. Naisip kita eh. Sino nagpaisip sa iyo sa akin? Ang Panginoon. That's right. Praise the Lord. Eh, walang pumunta sa iyong tao, ang dadabot ng paligid. Mabuti pa yung uwak, mautusan, yung tao hindi. Kita niyo? Kaya pag si Lord may nilagay sa puso mo, sundin mo. Magkwento ako mga kapatid, kwento ni Brother Branham. May isang babae, may hawak siyang bata na may sakit. Blue baby. Ang blue baby, alam ko, premature eh. Nakapila, nandoon sila sa stadium, nagpe-preach si Brother Branham. Kasi after preaching, prayer line. Tapos may isang babae, nanay, nakita niya yung blue baby. Eh, di ba ang lahat ng prayer line, ang daming pila. Kung may card ka, kung wala ka pang card, hindi ka makapila. Sabi nung babae, Panginoon, naawa ako doon, pagalingin mo siya. Yung babae nag-pray. Stranger, hindi sila magkakilala. Tapos yun, pagkatapos na umupo dito yung babae, umupo sa second floor. Yung sa second floor yung babae nag-pray. Tapos, nakakuha ng card yung may baby. Pumila siya. Nung pagtapat niya kay Brother Branham, sabi niya, anong problema? May sakit. Magaling na yan. Sabi ni Brother Branham. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, Hallelujah. biglang nagbukas ang vision. Kanina, may nanay na na-boarded, nag-pray. Tinugon na ng Panginoon yan. Praise the Lord. Sabi niya, mas higit natutugunin niyo ng Diyos kasi nanay siya kaysa sa akin. Pero tinugon na ng Panginoon. Magaling na yan. Hindi ko na kailangan ipag-pray yan. Sabi ni Brother Branham. Doon niya sinabi, kapag ang Panginoong Diyos nangungusap sa puso mo na gumawa ng mabuti sa ibang tao, gawin mo. Yes. Hallelujah. Amen. Diba? Ganon tayo. Kahit sino yan. Kahit yan pa ay unbeliever. Oo. Oh, kahit yan pa ay mga tao na, diba, naisip lang nila, diba, hindi mo sila kilala. Inutusan siya ng Diyos. That's right. Diba, nung wala silang sariling church, sila Jesus, kasi hindi naman sila nakalista sa Manila. Magko-communion sila, matatapos na siya mag-ministry. Sabi niya, Lord, saan tayo maghapunan? Oh, pumunta kayo doon. Pag nakita kayo sa mga daan, tapos may nakatali, kalagad nyo. Oh, di ba? At sabihin nyo, saan yung kwarto na magpapaswa kami ng guro? Oo. Sundan nyo siya, ituturo siya. Di ba nakahanda na? That's right. Oo. Oh, mabuti pa yun, sinunod. Oh, di nakapag-communion sila. Yan ang ibig sabihin ni Brother Frank. Praise the Lord. Kaya, holy men of God, they were moved by the Holy Ghost. Amen. Tayo mga kapatid, wala tayong magagawa. Right. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, pag nakasulat, obligado kang gawin mo, nakasulat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit na ang feeling mo ay parang ayaw mo, walang kinalaman sa pakiramdam yan. Ang pakiramdam natin ay dimension ng first 3 dimension na yan.